Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ating pinakahuling ulat ukol sa lagay ng panahon ngayong Tuesday, October 14, 2025, batay sa pinakabagong datos mula sa Pag-asa. Bago tayo magpatuloy, para sa lahat ng active nating taga-subaybay o sa lahat ng nanonood ngayon, pakibahagi naman ng inyong kalagayan dyan sa inyong lugar. Makulimlim ba, maulan, o maaraw? I-comment lang po. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating update. Salamat! Ngayon, narito na ang ulat. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang pag-iral ng easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean na siyang nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, ayon sa Pag-asa, patuloy na minomonitor ang isang low-pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 1,785 kilometers east ng Southern Mindanao. Sa kasalukuyan, meron itong medium chance na maging ganap na bagyo. Ibig sabihin, mababa pa ang posibilidad na ito ay maging tropical cyclone sa loob ng susunod na 24 hours, ngunit inaasahang tataas ang tsansa ng pagbuo nito sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR pagsapit ng Thursday o Friday bilang isang ganap na bagyo at kung mangyayari iyon, papangalanan itong Bagyong Ramil. Sa kasalukuyang pagsusuri, posibleng lumapit ito sa bahagi ng Northern Luzon kaya inaasahang makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon pagdating ng weekend. Gayunman, dahil malayo pa ito sa ating kalupaan, maaari pa ring magbago ang forecast track kaya patuloy natin itong imomonitor. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains sa Cagayan Valley, Isabela, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, at Oriental Mindoro. Dulot ito ng easterlies. Hindi tuloy-tuloy ang mga pag-ulan ngunit posibleng umabot sa moderate to at times heavy rains. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na sa western section, magiging maaliwalas ang panahon ngunit mainit at maalinsangan mula tanghali hanggang hapon na may mataas na posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Para naman sa Visayas at Mindanao, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Samantala, sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao, magiging maaliwalas ang panahon, ngunit asahan din ang init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may posibilidad din ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa alinmang seaboard ng ating bansa. Gayunpaman, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat pa rin, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kung may mga localized thunderstorms na maaaring magdulot ng pagtaas ng alon. At yan po ang latest weather update. Ako po ay isang independent weather forecaster, patuloy na nagdadala ng malinaw at napapanahong impormasyon batay sa opisyal na datos ng Pag-asa. Maging handa, maging ligtas at alamin ang lagay ng panahon.